na pag nagsimula kang gumawa ng isang bagay na wala ka naman jurisdiction, lahat ng gagawin mo, wala kang jurisdiction, illegal lahat yan. At ang gobyerno, pag sumunod sa'yo na illegal ka, illegal na rin siya. O kaya, tumakbo kami sa Korte Suprema. Sapagkat ang Korte Suprema lang ang may kapangyarihan na mag-utos sa gobyerno, yung mga opisyalis na gumawa ng illegal, na ibalik niya yan dito sa ating bansa kung hindi mananagot kayo sa amin at sa sambayanang Pilipino. Attorney Sal, marami nagsasabi na matalino daw ang ginawa ni dating Pangulong Digong na pagsuko sa ICC. Marami nagsasabi na malinaw ang mga paglabag sa ating saligang batas sa ginawa nga ng mga otoridad. Matapos malipad ang dating Pangulo dito sa bansa, ay naglabas naman ng pahayag si Pangulong Marcos Jr. Basahin ko lamang po ang kanyang pahayag, Attorney. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General to the Department of Justice to serve the warrant of arrest. Interpol asked for help and we obligated because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us in other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from the departure of former President Duterte from the Philippines. Attorney, ano pong masasabi mo sa kanyang komento? Well, with due respect to this president of ours, I think you're being wrongly advised, Mr. President. Yung po ini-invoke nyo na Interpol, tingnan nyo yung simpleng paliwanag. Yung sinasabi niya kanina na dumating daw yung warrant of arrest ng ICC sa Interpol. Kaya yung Interpol naman, nagbigay ng red notice at ito namang abogado ng gobyerno, pinatupad. Mali lahat Unang-una, number one, walang jurisdiction ang ICC sa atin. Dalawang bagay lang ang sasabihin natin bakit walang jurisdiction. Unang-una, yung batas na nilikha ang ICC. Sabi nga ni Presidente Duterte, hindi naman kayo nalathala sa Official Gazette. Napakahalaga niyan. Sa kaso ng Tuvera, dinesisyon ng Korte Suprema, sinasabi doon, quoting our civil code provision, walang batas na mapapatupad na mabibigay ng halaga kung hindi ito inilathala sa Official Gazette. So, madali sabi, since hindi nalathala, walang force, walang pwersa. Hindi po pwedeng ipatupad. Pero ipagpalagay na natin, kasi sinasabi ng ibang abogado, pumasok kayo sa tratado Pumasok ang gobyerno ito na maging miyembro tayo at yan ay niratify ng Senado. Kaya naging miyembro tayo. Kung yan lang, kasi yan ang opinion ng mga abogado noon. Sabi ko, kay Presidente Duterte, yan lang ba problema? Tayo miyembro? Hindi kumalas tayo. Wala na jurisdiction. Ano yun nga ang ginawa ng Presidente? Kumalas, nag-withdraw. So, wala na jurisdiction. Sabi naman ng ICC, hindi, meron pa rin kami jurisdiction. Obligado pa rin kayo kasi sa aming batas. Kung kami nakapagsimula ng investigasyon sa kaso, ang gobyerno ay meron pang obligasyon na mag-cooperate sa amin. Ang problema doon sa argumentong yun, nagsimula daw investigasyon nila. Bago tayo nag-withdraw, hindi yung totoo yun Nagsimula sila ng investigasyon. 1 taon at ilang buwan
matapos tayo mag-withdraw. Ang ginawa nilang investigasyon, hindi yung formal na investigasyon kung saan yung nasasakdal, papaalam mo kung anong sakdal niya at anong sagot niya at magkakaroon kayo ng paglilinis. Hindi yun ang ginawa nila. Ang ginawa nilang investigasyon na sinasabi nila ay para malaman nila kung meron silang jurisdiction sa ating bansa, kung ito'y sumunod sa prinsipyo ng complementary rule. Kasi lahat ng mga miyembro, kahit na miyembro sila, hindi basta makakialam ang ICC. Kailangan yung miyembrong estado o gobyerno o bansa ay walang kakayahan magpatupad ng mga batas nila. Hindi nila kayang usigin ang mga kriminal na nagkamit ng crimes against humanity. At kung may kakayahan man, ayaw ipatupad, ayaw usigin ng mga kriminal kasi sila yung kriminal. Kaya hindi sila gagalaw. Yun ang dalawang kalakaran na yun ang maaari lamang na maging batayan ng pakikialam ng ICC. Kasi lahat ng bansa hindi pwedeng pakialaman. Pero pag pumasok ka dyan, sinusuko mo yung isang bahagi ng sovereignty mo. Pero hindi absolute yun. Yung pagsuko ng sovereignty, yung bahagi. Kasi, bakit sinusuko mo? Kasi meron tayong legal system. Ang lahat ng bansang miyembro doon may sariling sistemang legal. Ngayon, kung papapasukin mo yung isang bansa, dayuhan, o edi pinapakialaman ng sovereignty mo. Pero kung isinusuko mo, sinasadya mo, o ibibigay namin sa'yo, pero may condition kami. Pwede ka lang pumasok kung hindi namin kayang tugisin ang mga kriminal. O kaya naman, wala kaming kakayahan. Saka lang kayo makakapasok. Iyon ang inimbestiga nila kung pwede silang makialam bago nila umpisan ang investigasyon na proper, investigation proper. Kaya hindi totoo sinasabi nila. Maling-mali. Na, eto pa. Dahil wala akong jurisdiction ng ICC, mulat sa pool. Dahil una nga, hindi lumabas sa official gazette. At kahit na ipagpalagay na natin na naging miyembro tayo, pero, umaklas na nga tayo. O di wala na naman jurisdiction. Pero sabi nila, hindi, teka muna, umaklas nga kayo, pero nagsimula kami, mali rin yun. Gaya ng paliwanag ko, hindi kayo nagsimula ng investigasyon. Diniterminan nyo lang kung may jurisdiction kayo. Katunayan, may mga kombinasyon ng gobyerno natin na dinidispute nga yung pagpasok nyo. Sinasabi ng gobyerno natin, meron kaming sistemang legal, inusig namin ng mga kriminal, militis, ikinulong namin. Kaya meron kaming kakayahan. Kaya wala kayong dahilan para pumasok. Yun ang naging komunikasyon, o madalit sabi, klaro, na ang ating gobyerno, ang naging posisyon, mulat sa pool, wala kayong jurisdiction, may kakayahan kami. O ito ngayon, kung yan ang iyong patakaran, policy, bakit ang ginawa mo? Itong walang jurisdiction na nag-request sa Interpol na kung maaari tulungan siya na arestuhin ng isang mamamayang Pilipino, bakit mo tinulungan? Wala nga jurisdiction. Kung walang jurisdiction, yung nakiusap, paano magkakaroon ng jurisdiction ang Interpol na pinakiusapan? At bakit susundin, ipatutupad ng gobyerno natin na nagsabi na walang jurisdiction ang ICC? Hindi yung totoo na obligado tayo. Kaya nga nakikiusap sila. Pag sinabi mong nakikiusap, hindi ka obligado. Nasa sayo kung tatanggapin mo hindi. Isa pa, alam nyo, ang batas sa buong mundo, dalawa klase. Batas pang-internasyonal, pangkalahatan sa lahat ng bansa, international law tawag doon, at yung domestic law ng bawat bansa. Yun ang international law. Hindi maaari
na mag-prevail sa domestic law. Ang regla palaging kung ano yung sistema rito, itong ipatutupad. Kung yung international law ay labag sa saligang batas natin, yung international agreement na pinasok ng gobyerno ay lumalabag sa saligang batas, ay hindi yung pa pwede. Illegal sila. Yan ang nangyari dito. Illegal ang ICC, kaya lahat ng ginawa nito ay illegal. Kung illegal ang ginawa nito, yung pinakiusapan niyang Interpol ay illegal din. At yung nagpatupad sa pakiusap ng Interpol na sinunod ang request ng isang walang jurisdiction ay illegal din. So walang legal. Kaya tumakbo kami sa Korte Suprema. Sabi namin sa Korte Suprema, isa, illegal ang pag-aresto, walang mandamiento de aresto. Kasi dapat, pag ikaw ay inaaresto, bibigyan ka ng kopya ng warrant of arrest para makita mo kung talagang legal nga yung dokumentong yun. Wala akong pinakita. O, doon pa lang, illegal na. So, ang ginawa sa kanya, dinala si Duterte doon sa Villamor Railway. Dinitain siya doon, laban sa kanyang kalooban. Ayun niya doon. Against his will. So, detention. Nung gabi, pinilit siya. Labag na naman sa kanyang kalooban na umalis sa Pilipinas. O, ano ang tawag mo doon? Kidnapping yun. Kasi nga, ayaw. Against his will. O, ito ngayon ang tanong. Meron bang kapangyarihan ng Korte Suprema dahil umalis na si Presidente Duterte, hinidnap ng gobyerno ito sa halip na bigyan ng proteksyon, ipinagkanulo? May karapatan ba ang Korte Suprema? Meron po, kasi ang Korte Suprema sa saligang batas natin, ang siya lamang na sangay ng gobyerno na binigyan ng kapangyarihan absolute. Absolute. Tama man nung mali ang desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso, iyon ang batas. Ang Korte Suprema pwede yung pakialaman ang lahat ng sangay ng gobyerno, ang lahat ng mamamayan, pag ang pinag-uusapan ay paglabag sa karapatan ng mga binanggit ko sa inyo. Sila magsasabi kung mayroong paglabag o wala. Sila magsasabi kung ang batas mo ay tama o mali at illegal. Sila magsasabi kung nilabag ng bypass ang saligang batas namin. Kaya dumulog kami sa kanila. Ang sabi namin, ang anak ni Presidente Duterte, si Kitty, siya ang petitioner. Kagalang-galang ng mga maestrado ng Korte Suprema, ang aking tatay ay illegal na inaresto nila. Ang aking tatay, Digong, ay illegal na dinitili nila labag sa kanyang kalooban. Ang tatay Digong ay inilabas nila, kinidnap nila labag sa kanyang kalooban, puwersa nilang tanggalin sa Pilipinas. Kaya, since kayo po ang may kapangyarihan na magdeklara sa mga illegal na akto ng isang gobyerno, ng isang sangay, ng isang mamamayan, kaya dumudulog kami sa inyo, kung maaari lang po, magpalabas kayo ng writ. Ano ba yung writ? Writ of habeas corpus. Yung writ ay isang order sa gobyerno na yung taong nagrireklamo dito na kamag-anak ng dinitini mo, inaresto mo, kinidnap mo, dalin mo rito sa aming harapan. At paliwanag mo sa amin, bakit ginawa mo ito? Kaya ako kami nagpunta roon. Ngayon, ang sabi naman ng mga abogado, wala, useless yan. Hindi na workable yan. Wala nang jurisdiction dahil nakaalis na. Hindi po pwede yun. Kasi, ang gagawin lang ng mga tao, aalis lang sa bansa para hindi na sila idemanda sa kanilang illegal na gagawin.
At ang gagawin din ng gobyerno, pag meron silang ginawang kalokohan, gaya ngayon, illegal nilang itinakas si Presidente Duterte, ang sasabihin nila, hindi, naisuko na namin eh. Wala na tayong jurisdiction. Hindi po pwede. Ang isang pagkakamali, ang isang illegal na ginawa ng tao, ng opisyal, at ng gobyerno ay palagi nang nakayakap sa kanya kahit saan siya magpunta. In other words, an illegal act committed by this government follows it wherever it goes. Wherever this government brings the detained person illegally arrested by it is liable kahit na saan niya dalhin ito sapagkat nilabag niya ang batas. Kaya hindi po pwedeng sinasabi na porket wala na rito, hindi. Ngayon, sasabihin ng gobyerno, sorry, your honors, na-surrender na po namin, hindi na namin pwedeng balik. Kung ako ang justice ng Korte Suprema, sabihin ko, wala akong pakialam sa katwiran nyo na sinurrender nyo. Ang batas dito sa atin, sinasabi na pag merong writ of habeas corpus na petisyon na final at meritoryoso, at sinasabi kong bilang justice, meritoryoso yan, dalhin mo sa akin yan, huwag mong ibigay ang dahilan na itinakas mo yan at sinurrender mo. Ikaw ang lumika niyan, ikaw ang lumika ng dahilan kung bakit hindi mo maibalik yan. Ikaw rin ang gumawa ng dahilan na bumalik. Hindi ko alam kung anong gagawin mo. Basta pumunta ka sa Netherlands, kunin mo lang Duterte yan, dalhin mo sa amin, magpaliwanag ka bakit ginawa mo ang mga kalokohan na inireklamo sa'yo. Yan. Kaya ako kami nagpunta sa Korte Suprema. Attorney Sal, samantala, pwede ba natin may paliwanag, Attorney, sa ating mga manonood kung nasunod ba ang Article 59 ng Rome Statute ng ICC, yung tinatawag, Attorney, na arrest procedures and rights in the custodial state, detailing the process of arrest, judicial review, and possible interim release before surrender to the court. Malinaw kasi sinabi dito, Attorney, sa Article 59, Paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of the state, that yung warrant applies to that person, B, the person has been arrested in accordance with proper process, and the person's rights have been respected. Attorney, korte po ba ang Villamor Air Base? Matatawag po ba natin yan na competent custodial o competent judicial authority? Alam mo, MJ, yung mga pinabasa mo, mga side issue lang yan. Huwag nating aksayin ang panahon natin sa sinasabi ng Rome Statute. Sinabi ko na nga kanina, yung Rome Statute na yan ay walang lakas sapagkat hindi nga nailathala yan. So, useless na pag-usapan ang isang batas na wala namang force and effect. Wala nga jurisdiction eh. So, kalokohan lahat yan. Ang dapat na pag-usapan, ano bang batas na sinasabi ng ating bansa? Ang batas dito, pag meron, ito sa ilalim ng extradition law ito. Anong ibig sabihin ng extradition? Pag merong krimeng ginawa ang isang Pilipino sa labas ng bansang ito, halimbawa sa Amerika, gumawa siya ng krimen, tapos umalis siya sa Amerika, nagpunta sa atin dito, nagtago. Sabi ng Amerikano, may krimen niya sa amin, pwede ho ba? Makikiusap kami, dali namin yan. Yan o ang extradition. Pumayag tayo dyan na kung talagang nagkamit ng krimen yan, ibibigay namin sa iyo. Pero, sa ilalim ng extradition, bago ko ibigay yan, bago ibigay, ay hindi po pwede na hindi mo padaanin sa isang judicial process. Dapat yung inyong mandamento de arresto ipakita nyo sa hukumang lokal namin. Mag-file kayo doon. Ang katunayan, ang dapat ang magpa-file niyan ay ang Department of Justice. Kapal sila ng petition, sasabihin nila sa hukuman, meron po dito tao na gustong kunin ng Amerika.
ito daw ang kaniyang kinamit na krimen doon sa kanila. Sasabihin naman ng hukuman, ganun ba? Sige, tawagin niya ang akusado. Meron ka rito. Madalit sabi, yun ang tinatawag na due process. Bigyan mo ng pagkakataon magpaliwanag yung gusto mong kunin dito sa ating bansa. Pagkatapos, sasagot naman yung kabila. Ito, ang kasalanan niya. Sasabihin naman ng sa akin, hindi namin Madalit sabi, kailangan mo nang litisin dito sa ating local court kung meron ngang batayang legal ang paghingi, pag-request, pagkuha at pag-surrender natin sa isang kababayan natin. Hindi pa pwedeng ura-urada kukunin mo yan. Ganon din ang ICC. Mas worse mga ICC. Bakit? Wala nga jurisdiction Kung walang jurisdiction, mula sa po, lahat ng gawa niyan ay illegal. At lahat ng gagawin ng gobyerno ito na sinusunod ang pakiusap ng ICC na pinakausapan ang Interpol, na pinakausapan ng gobyerno na sinunod, illegal din lahat yun. But, hindi ko sinunod ang batas natin. Yan nga yung binabasa mo. Wala na nga kayong sinunod na batas dito sa amin. Pati yung batas ninyo, hindi nyo rin sinusunod. Kasi dyan sa ilalim ng batas nyo, ganun din ang prosedimento kailangan ay klarong-klaro, ilagay mo yan, pumunta ka sa lokal na hukuman. At kailangan malaman ng lokal na hukuman na yan na valid yung mandamiento de arresto mo. Ganyan na ganyan ang extradition Madali sabi, kung ano ang extradition law natin, kung anong batas natin dito, yun din ang sinusunod nilang batas. Hindi nila sinunod yung atin, hindi pa rin sinusunod yung kanilang batas. Di illegal lahat. Yan ang sinasabi natin, na pag nagsimula kang gumawa ng isang bagay na wala ka naman jurisdiction, lahat ng gagawin mo, wala kang jurisdiction, illegal lahat yan. At ang gobyerno, pag sumunod sa'yo na illegal ka, illegal na rin siya. Kaya, tumakbo kami sa Korte Suprema. Sapagkat ang Korte Suprema lang ang may kapangyarihan na mag-utos sa gobyerno, yung mga opisyalis na gumawa ng illegal, na ibalik niya yan dito sa ating bansa kung hindi mananagot kayo sa amin at sa sambayanang Pilipino. Samantala, Attorney Sal, hindi lang lungkot kundi galit at pagkadismaya ang nararamdaman ng mga residente ng Davao City matapos ang pag-aresto sa kanilang minamahal na former Mayor, former President Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay niyan, isang candlelight vigil sa Rizal Park ang ginawa ng mga supporter para ipanawagan ng hustisya sa dating Pangulo. Yan ang tinutukan ni Prince Tripoli. Sa pangunguna ng sangguniang panglungsod ng Davao, daan-daang residente, kawani ng gobyerno at iba't ibang grupo ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang mariing pagtutol sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bitbit ang kandila at taimtim na pananalangin, ipinahayag rin nila ang kanilang paniniwalang hindi makatarungan ang sinapit ng dating Pangulo. Ayon kay Davao City Councilor Tek Ocampo, hindi nararapat ang ganitong pagtrato kay Duterte, lalo na't malaki ang naging kontribusyon nito sa bansa, partikular sa kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga. Napakalungkot at may halong inis, galit, mixed emotions. Hindi na naawa sila kay Tatay Digong. Talagang ginawa nila yung gusto nilang gawin just to erase Tatay Digong out of the equation. No? Dagdag pa ni Ocampo, malinaw na desperado ang kasalukuyang administrasyon upang tuluyang alisin ang dating Pangulo sa politika. Napakasinungaling ng ating current administration ngayon. Sabi niya, hindi sila susuporta at they will not cooperate with the ICC. Ano lang yun, lip service lang. Behind of what he said, talagang gusto nilang ipakulong at iparesto ang ating mahal na Pangulong Duterte. Sa kabila ng emosyon, nanawagan ang konseho ng Davao City ng katahimikan at pananalig sa proseso ng bansa. Alam ko marami sa ating mga kababayan ay nagagalit at hindi natutuwa sa nangyari. Wag muna tayo mag-isip ng mga bagay na pwedeng makakapag-simula ng gulo. Tayo mahinahon muna at tayo'y sabay-sabay na mag-obserba, pagdasal natin ng ating dating presidente. Tiniyak naman ng mga taga-Davao na ipaglalaban nila ang hustisya para kay dating Pangulong Duterte. Sumusuri doon sa naging reklamo nga, reswarat ng ICC. Meron kasing nabanggit dito, Attorney,
yung alleged crimes. Basahin ko lang, sir, at may fa-flash po yan sa ating screen. Ito'y batay mismo, sir, sa papel ng ICC. Based on the material submitted by the prosecution, which relates to a non-exhaustive list of incidents, the Chamber finds reasonable grounds to believe that during the relevant period, murders of persons allegedly involved in various forms of criminal activities, including drug-related ones, were committed as follows. At least 19 persons, 19, allegedly drug pushers or thieves were killed by members of the DDS na siyang ibinibintang kay PRRD. And at least 24 persons, allegedly criminals such as drug pushers and thieves or drug users were killed by or under the supervision of members of Philippine law enforcement agencies. So asan yung sinasabi nilang 30,000 Attorney Sal na namatay sa EJK? Dito hindi nga umabot ng 100, hindi nga nag-50 itong sinasabi nilang alleged crime na binibintang kay former President Duterte. Gaya na sinabi ko, irrelevant na pag-usapan lahat yan, MJ. Kasi nga may batas tayo dito. May sistemang legal tayo. Kung yan ay may kinamit na krimen, ididimanda natin dito sa ating bansa. Wala nang pakialam ang ibang bansa, ang ibang institusyon sa atin. Yan nga ang pinakapunto, yan ang nakakalimutan ng lahat. Jurisdiction, yan ang palaging titignan mo. May jurisdiction nga ba? O wala, sa amin. Kami may sarili. Nung kami, sangayon sa inyo, miyembro kami, binigay namin ang aming pagsangayon na pwede kayong pumasok. Pero may kondisyon kaming binigay. Kami mga miyembro. Ang kondisyon namin, pwede na kayong pumasok kung hindi namin kayang tugisin ng mga kriminal. Dahil wala kaming kakayahan. O kung may kakayahan naman kami, ayaw namin tugisin kasi kami may kasalanan. Doon kayo pwedeng pumasok. Wala nga eh. Hindi po pwede ang complementary rule nung kami, di umano sa inyo, na miyembro kami, na ang tsorya namin, kay Presidente Duterte, wala ngang paglalathalang ginawa sa official gazette. Kaya useless na i-invoke nyo ang Rome Statute. At kahit na nga sinasabi natin na pwede, mali pa rin kasi nga, hindi po pwedeng mangibabaw ang international agreement o ang batas pang international sa domestikong batas. Kung anong batas natin, yun ang masusunod. At pag hindi mo sinunod yun, lumabag ka, kahit presidente ka pa, pwede kang tanggalin. Kung ikaw naman ay pulis, pwede ka rin idemanda at ikulong. Yun ang pinakahalaga niya. Kaya sinasabi ko, MJ, sa lahat ng mga interviews ko, we're wasting time discussing itong mga provisions sa ICC. Wala nang jurisdiction, ba't pa natin pag-uusapan niya? Ang pag-usapan natin, ano ba ang batas dito? Nilabag ba ng gobyernong ito? Oo. Bakit? Inaresto mo nang walang batayan. Inaresto mo, ginamit mo ang isang mandamiento de aresto na inisyo ng isang dayuhan na wala namang kapangyarihan sa atin. Yun ang pinakamahalaga doon. Walang jurisdiction. At ang gobyernong ito, hindi maaaring ibigay ng katwiran na sinuko na po namin, hindi. Illegal ang ginawa nyo, dali nyo uli yan dito. Hindi namin lang kung anong gagawin mo, basta ibalik mo yan dito. Dahil ikaw ang gumawa ng kasalanan yan, iwasto mo yung kasalanan mo. At ipaliwanag mo dito sa hukuma, Korte Suprema, kung bakit mo ginawa at kung tama at kami magdidesisyon kung tama ka o mali. Attorney, sa ibang anggulo naman, sinabi po ng Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Roy Galido, na nananatiling profesional sila sa AFP sa kanilang dedikasyon na protektahan ang soberanya ng Pilipinas at depensa ng bansa. Tanong ko lang po, Attorney Sal, hindi po ba nalabag ang soberanya ng ating bansa matapos ang iligal na pag-aresto kay former President Duterte? At ano po ba ang tamang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas kapag ikaw ay nasa men in uniform? To note, na laging pinapaalala ni dating Pangulong Duterte sa mga sundalo at pulis na sundin nyo ang nakasaad sa konstitusyon at manatili ang inyong katapatan sa ating saligang batas. Gaya ng paulit-ulit na sinasabi ko sa programang ito. Ilang taon na ba ako nagpo-programa rito? 2 taon na yata mahigit.
Ang pangunahing tungkulin ng isang gobyerno na nilikha ng mga sambayanan ay pangalagaan, magsilbi, ipatupad ang interes, ang isulong ang kasaganahan ng mga Pilipino. Madalit sabi, ang boss ay ang Pilipino. Yan namang sandatang lakas, yung military. Nakalagay din sa saligang batas. Kaya yung mga militar, lahat ng sandatang lakas, armed forces of the Philippines, police, Coast Guard, ano pa, yung basta lahat na may uniformado na may baril na ang kanilang tungkulin ay pangalagaan ang peace and order ng kapayapaan. Lahat yung mga yan, sinasabi sa saligang batas, the armed forces of the Philippines is the protector of the people. Sila ang magbibigay proteksyon sa sambayanan. Ngayon, nakikita natin na nilalabag ang karapatan ng isang mamamayan. Hindi lang ng ordinaryong mamamayan, naging presidente pa. At sinasabi natin pinakamagaling na naging presidente, lahat ng ginawa niya ay pabor lahat ng sambayanan. Kaya tungkulin ng sandatang lakas, proteksyonan nyo. Sabi ko nga, alam nyo, sabi ko nung ako hindi makapasok sa Villamor, kung ako ay pulis, o kasama ako doon, o kaya ako ang bossing na pulis, o ako ang PNP chief, at pinaparesto sa akin, at gagamitin yung warrant of arrest. Kung matino ang ulo ko, kung ako ay tapat sa aking sinumpaan na poproteksyonan ko ang sovereignty ng bansa, alam mo gagawin ko? Kukunin ko si Duterte. Sasabihin ko sa mga pulis, sige, kunin natin to. At itatago namin at sasabihin namin sa gobyerno, kinuha na namin si Presidente. Pangangalagaan namin to dahil mali yung ginagawa nyo. Yan ang halimbawa kung paano ibibigay ng mga pulis, mga militar, ang kanilang katapatan. Yan ang pagsunod sa kanilang sinumpaang tungkulin na bigyan ng proteksyon. Kasi yung pag sinuko mo ang isang mamamayan dito, nalabag sa yung tungkulin. Kasi ang tungkulin mo nga, bigyan mong proteksyon. Tapos ipagkakanulo mo. Anong tawag mo nun? Sinusuko mo ang iyong soberentiya o sovereignty, kasarinlan. Kaya, ang tao, kaya nakikita niyo yung tao ngayon. Iba't ibang lugar, sa Davao, magbigay ka ng lugar. MJ, lahat sila ngayon ay nag-uorganisa na magsalita, lumabas sa kalsada. Tama ho yung ginagawa. Basta mapayapa, ipakita niyo sa gobyerno ito na hindi kayo papayag na kayo ang naglukluk sa kanila, sila ang gumagawa ng paglabag at pagsira sa ating kasarinlan. Kaya lumabas ho tayong lahat para yung mga pulis at militar, makikita nila na, ang tinig pala ng sambayanan, mali ang ginagawa ng gobyerno. Kaya dapat, ang proteksyon na natin ang mga tao. Kaya tungkulin natin na sabihin sa gobyerno, sa mga inihalal natin, mukhang mali kayo. Kaya palagay ko, iwasto nyo. Kung hindi, kami ang tungkulin namin, puproteksyon na namin to. Yan ang mangyayari sa atin. Attorney Sal, ano pong reaksyon ninyo? May mga pulis po na nagpo-post sa social media na kanilang resignation dahil nga mukhang hindi na nila maatim yung pamamalakad ngayon sa loob ng PNP. Meron din mga pulis at mga sundalo na nag-voice out na kanilang support sa dating Pangulo. Ang PNP naman, may mga kumakalat pong report na pinagbabawalan magkomento ang mga pulis o national issues. Meron ngang memo na lumabas na may mga pulis na pinagpapaliwanag matapos nga silang mag-share ng mga support sa social media gamit ang kanilang personal na mga social media account para sa dating presidente. Ito ba'y umiiral sa isang demokratikong bansa, attorney?
yung mga nagre-resign, mali ang gagawin nyo. Manatili kayo sa pwesto nyo. At sabihin nyo sa mga kasama nyo, ay mali ginagawa ng gobyerno natin. Pinag-aral tayo ng gobyerno. Tinuruan tayo na dapat ang proteksyon natin, yung sambay ng Pilipino, ay mukhang binibigyan natin proteksyon dito, yung mga inihalal natin na mali ang ginagawa. Yun ang gawin nyo, pag-usapan nyo. At pag kayo ay nagkaisa na, puntahan nyo yung mga opisyalis. Kayo ay binibigyan namin ng pagkakataon na baguhin nyo ang mga kamalian nyo. Kung hindi, kami bilang mga protektor ng bansang ito, na sabi ng saligang batas, kami protektor, ay gagawin namin ang aming tungkulin. O alam nyo na kung anong gagawin namin. Yan, ang dapat gawin nila. Huwag kayo magbitiw. Pag nagbitiw kayo, di wala na rin kayong kapangyarihan. Pag kayo ay naririyan, mag-usap-usap kayo. Tandaan nyo, yung illegal na pinagagawa sa inyo, hindi po pwede nyong ipatupad. Legal lamang ang dapat nyong gawin. Kayo naman ay mga nakapag-aral. Alam nyo ang tama at mali. Alam nyo ang batas. Alam nyo ang lumalabag. O, simple-simple lang yan. Kaya yun ang gamitin ninyong batayan sa kung ano man ang gusto nyong gawin. Basta ito'y mapayapa at organisado at legal, sapagkat sa saligang batas, ang pagpapayag ng damdamin ay isang karapatan, sagrado yan, hindi po pwedeng labagin yan. At sinong lumabag ay pwedeng ipakulong pagkatapos na ito'y litisin. Yan ang maliwanag dyan, MJ. At yung paglalabas sa kalsada, pag-uorganisa, pagpulong-pulong, pagmamarcha, yan ay garantisado pa rin. Yan ang tinatawag na constitutional guarantee of freedom of assembly. Hindi rin po pwedeng yan ay labagin, hindi pwedeng ipagbawal. Kaya kayong mga pulis militar, tandaan nyo, yan ang mga karapatan na dapat nyong proteksyonan. Hindi yung mga lumalabag sa batas. Po sa ating manonood, disheartening that PBBM has compassed on handing over former President Duterte all along to the ICC by letting his agency do the dirty politics for him. Evidently planned everything to surrender our own sovereignty and jurisdiction to a foreign entity. This was clearly betrayal of public trust and unconstitutional. A true leader will never leave anyone behind or even hand over someone on a silver platter without effort, and will always fight for his people at all cost. Did he even give importance and respect to our judicial working system? Very obvious that President BBM was literally in a rush to dispose our former President Duterte last night. Ano masasabi mo po, sir? Alam nyo, ang presidente, kahit na makapangyarihan niya, bakit ang presidente ng bansang dito sa Pilipinas, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga presidente sa buong mundo. Kahit na sabihin niyan, kahit na nang ipagawa, kung yung mga nasa baba, sa pananaw nila, mali yung pinapatupad mo sa amin, hindi namin susundin. Kung baga, sinong masusunod? Yung nag-uutos o yung nagtutupad, tumutupad? O di siyempre yung tumutupad. Kaya tingnan nyo, ayan. Presidente Marcos Sr., sinasabi nila diktador ng 20 taon. Anong ginawa? Ng mga kandataang lakas. Mga pulis, mga militar. O hindi ba? Dahil sa pananaw nila, ay sobra ka na. Ayaw na namin sa iyo. Mukhang mali na yung ginagawa mo. Kakampi na kami dito sa ating mga kababayan. Kaya, ano nangyari? Hindi nagkaroon ng people's power na tinatawag. Nag-revolusyon. Nag-withdraw sila ng support nila sa gobyerno. So, nabago. Ano pa? O, tanda nyo yung kay Harap?
Anong ginawa ng Sandatang Lakas? Mali ang ginagawa nila. Ayaw na namin sa'yo. Mukhang dito kami kakampi sa taong bayan. O, tinatanggal din, di ba? Kaya, kahit ano pang sinasabi ng presidente, kahit sino man siya, magbongbong Marcos man yan, o sino mga susunod, pag mali at illegal ang ipinasusunod sa sumusunod, nasa sayo yan kung susunod ka. Kung matapat ka sa iyong tungkulin na ang susundin mo lamang ay ang tama, ang batas, ay hindi ka magkakamali, hindi ka susunod. Di ba? Thank you, Attorney Sal. From Doktora Romarate ng Zamboanga del Sur. Sir Gudayem, pwede ba kaya na ang prayer gathering ng City Council in support of Tatay Digong be made stronger through a resolution that full recognition of the rights of our beloved President who did his best to keep stability and progress of our nation be exercised to the fullest? Just a thought. Maraming salamat po, Attorney. Alam nyo, gaya na sinabi ko na, kung gusto nyong maramdaman ng gobyernong ito ang pagkontra sa ginagawang mga paglabag sa batas, hindi madadala sa mga resolution, hindi madadala sa mga text, hindi madadala sa puro bunganga tayo. Kailangan ipakita nyo physically, lumabas kayo sa kalsada. Mag-organize kayo sa mapayapang paraan. Palaging iniimbasan, mapayapa, sapagkat yan lamang ang pinoproteksyonan ng batas, yung mapayapa, orderly, organized. At ipakita ninyo kasi hindi naman tayo papakinggan yan. At yung Sandatang Lakas, hindi rin yan susunod hanggat hindi nila nakikita na majority ng sambayan ng Pilipino ay ayaw na sa mga iniluklok nila dahil gumagawa ng mga illegal. Kailangan ipakita natin. Kaya, dun sa mga lugar ninyo, ako na po magsasabi sa inyo, tuturuan ko kayo, gusto nyong maging matagumpay upang ang gobyerno natin, ang mga niluklok natin ay magbago, ipakita natin ang bawat, yung mga nanonood sa atin ngayon. Ang gawin nyo, mag-organize kayo ng sarili-sarili nyong grupo. At pagkasunduan nyo, nasa isang araw, halimbawa, bukas, lumakad tayo sa kali. Huwag muna tayo pumasok. Pero may mapayapa lang tayo. Para yung mga iba, pag nakita, may mga lumalakad na doon, bakit tayo? Tahimik tayo rito. Kailangan pakita rin natin. Magkaisa kayo. Ganun ang gawin natin. Sigurado, kung ako kasi nasa itaas sa gobyerno, pag nakita ko tao naglalabasan sa kalsada, naku, delikado, mukhang mali yata ang ginagawa ko. Baka magbago ko. Baka lang. Pero kung masyado ng pusakal na magnanakaw ng pera ng bayan at pusakal na maligaya siya, nakaupo at nagtatamasa sa kanyang katiwalian, ay hindi aalis siya. Pero pag ang taong bayan na mismo ang magkakaisa at paalisin siya, wala siyang magagawa. Yan ang gawin natin.